Magandang oras at magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Maniniwala ba kayo na ang Pilipinas, ayon sa mga prediksyon ng mga economic expert, ay patungo na daw sa kaunlaran? Patungo na ito sa kanyang papuntahang pagiging isa sa mga superpower in Asia. Maniniwala ba kayo ng ganyan? Well, meron tayong suportang evidences dito na bigay ng ating ka-vlogger na isang AFAM. Atin panoorin ang kanyang video. If we take a step back and look at history, every superpower we know today once faced similar obstacles. Despite those challenges, they rose to power. The Philippines is no different. Sure, it's not quite there yet, but it's definitely heading in that direction. The signs are there, and it's worth asking, what if the Philippines could become the next big force in Asia? Now, some people might be skeptical, thinking, not in a million years. But before you write it off, think about this. Singapore was once in a far tougher spot. It had its share of economic struggles and political uncertainty, yet today it's one of the wealthiest nations in the world. If Singapore could do it, why not the Philippines? Ito ayon sa aking ama na kasing edad lang ni Marcos, ni FM, ay ang Singapore daw ay mas sabihin natin na mas mahirap pa sa Pilipinas noon. Kasi ang Pilipinas kasi noon tinatawag na Tiger of Asia. Isa tayo sa mayaman sa Pilipinas, pangalawa sa Japan. At ang Singapore ay ano pa yan, ay talagang mahirap, parang Vietnam kung sa ngayon. Ngayon si Lee Kuan Yew, yung dating presidente diyan, ay best friend ni Ferdinand Marcos. At ganun din ang kanyang pagpapalakad sa Singapore. Meron siyang ginawang martial law sa Singapore para mawala yung mga ano diyan, mga sabihin natin bad elements sa Singapore. Tulad ng ginawa ni Marcos sa Pilipinas para hindi tayo maagaw ng komunista. Ganun din ang ginawa ni Lee Kuan Yew, yung presidente noon na kasabay ni Marcos. At si Marcos ang pinaka-idol niya sa lahat ng presidente sa Asia, kaya minomodel niya si Marcos at ang Pilipinas kasi noon tayo ngayong may pinakaunang LRT, train na electric pangalawa sa Japan. Kaya grabe talaga ang progress ng Philippines noon sa panahon ni Marcos. Sa panahon lang ni Marcos yan na medyo sumikat tayo. At ang dollar noon sa panahon ni Marcos ay 18 pesos lang ang isang dolyar. Kaya ganun, kapag bumaba ang dolyar, sabihin natin babalik yan sa 18, ibig sabihin magandang ekonomiya, maganda ang pagdala ng presidente. Okay, balik tayo sa video kung totoong babalik sa pagiging Tiger of Asia or patungo na ba tayo sa pagiging superpower. And don't forget, the Philippines was once known as the Tiger of Asia. So, could we see the comeback of this once formidable nation? Let's find out. To begin, let me give you a few more examples to illustrate why the Philippines has a real shot at becoming Asia's next superpower. Back in 1869, America was still healing from the scars of a brutal civil war. Fast forward just 100 years to 1969, and not only had the US become a global powerhouse with immense wealth, but they were also the first to land astronauts on the moon. Look at Japan. In 1870, it was undergoing a massive transformation, shifting from a feudal society to a modern one. Even after enduring the devastation of World War II, including atomic bomb attacks, Japan rebuilt itself, and by 1970, it ranked as the third wealthiest country in the world. Germany's story is another example. It wasn't even unified as one country until 1871, yet it grew into a global force. Despite being devastated after World War I and World War II, it managed to rise from the ashes and became the fourth richest country by 1970. Tama, talagang lahat ng bansa noong World War II ay lugmok maliban lamang sa Pilipinas. Bakit ba na hindi tayo ganong naapektuhan ng World War II? Kasi madali tayong nakabangon, katulad ng Japan. Nakabangon kaagad. Bakit? Dahil sa mga ginto ng World War II na tinatawag na Yamashita Treasures.
ayon nga sa mga kwento, di ba? Kung alam nyo na itong World Bank at saka International Monetary Fund at itong tinatawag natin na parang World Cooperative na diyan mangungutang yung mga bansa na nalugmok dahil sa giyera, ang malaking kapital na meron, sabi sa mga kwento, ay ang Pilipinas. Yun ang ginto ni Ferdinand Marcos na tinatawag na Marcos Wealth, Marcos Gold, kasama ng mga ginto ng Vatican na tinatawag na Jose Rizal's Gold or itong Taliano. Kasi ang Taliano Gold yun ang pinahiram sa Vatican at ang gold ng Vatican ay pinamahalaan ni Jose Rizal at si Ferdinand Marcos ang attorney ni Jose Rizal at kasama sila na nagtayo ng tinatawag na World Fund or World Bank, ang parang kooperatiba ng buong mundo. So, meron akong vlog niya na medyo kompleto tungkol diyan. Kaya ang Pilipinas ang pinakamaraming pera noong World War II dahil sa giyera nga, dahil sa mga ginto ni FM. At yan nilagay sa World Bank, ang tinatawag na International Monetary Fund ay pinakamalaking share na nariyan, pinakamalaking nailagay diyan na pera ay ang joint account nila FM, ni Apo Lakay at ni Jose Rizal. Ganun daw yun. Pag-repair ng mga nasisira noong World War II, itong pagbabalik ng mga infrastruktura ng iba't ibang bansa ay nangungutang yan sa tinatawag na World Fund na kooperatiba nila Marcos na pinamamahalaan ngayon. Iyan na yung tinatawag ngayon na the World Bank. At malaki nga ang utang. Kaya sabi nga ni W. Bush, yung presidente, noong sumabog ang Twin Tower sa Amerika, sabi ni W. Bush na the richest country in the world, no other than the Philippines. Yun ang sabi niya. Philippines nga yung binanggit niya. Wala nang iba eh. Kasi diyan nga sila nangungutang. Inuutang nila yung ginto natin noon para makatayo sila muli. Maliban sa Japan kasi may share ang Japan eh. Ang Japan nung bumalik dito ang kapatid ng emperor, si Takeda, ay nirecover daw yung dalawang emperor treasure site. At yung dalawang emperor treasure site, yun ang pinakamalaki sa lahat ng treasure site. Yun ang inuna, yung dalawa lang. At dinala pabalik sa Japan. Kaya naka-recover kaagad ang Japan. Dahil meron nga silang mga ginto. Katulad ng Pilipinas. Kaya yan ang kwento dyan. Kaya pwedeng magiging superpower tayo muli. O hindi man superpower sa buong Asia, baka pangatlo, pangalawa, pang-apat. Kung ang mag-presidente lang ay kadugo ni Apo Lakay at kapareho ng pag-iisip ni Apo Lakay, ni FM, na meron talagang vision for the future of the Philippines. Hindi yung vision para tataba yung kanyang mga bulsa. Kaya ito na yung chance natin dahil anak mismo, si Dayunior, di ba? Anak mismo yan ni Apo Lakay. Baka masaniban yan ng espiritu ni Apo Lakay at gagawin niyang or ibalik niya muling sa pagiging Tiger of Asia itong Pilipinas. Balik tayo sa video. And that was after being divided and eventually reunited. Then there's India. Once a British colony, India now stands as a nuclear power with the 7th largest economy in the world. Sure, challenges like poverty remain, but India's growth trajectory is undeniable. When you look at these countries and how they overcame huge obstacles, why shouldn't the Philippines aim just as high? Before World War II, the Philippines was the richest country in Southeast Asia, second only to Japan. Manila was often compared to European cities and even earned the nickname Paris of Asia. So, could the Philippines rise to superpower status?
With a history like that, let's keep exploring. The Philippines once showcased an incredible level of development. Imagine a city with modern amenities, cutting-edge trams, and infrastructure that could easily rival America during that time. Ito na yung panahon ni Marcos kung saan talagang pwede tayong maging rival sa Amerika. Dahil tinatawag na tayo na the Paris of Asia kasi narito sa atin ang mga skyscraper, itong mga gusaling matataas. At narito sa atin ang modern electric train na tinatawag na LRT. At kung ano-ano pang proyekto na nagsibulan dyan sa Makati ng ang tataas na mga building. Kaya nga nagiging the Tiger of Asia, isa sa mga modelo na bansa sa Asia. Ang China doon ay naghihirap pa yung China eh. Naghihirap pa yan sila noon. Noodles lang yung kinakain nila noon. Ngayon masasarap na. At ang number one noon talaga ay Japan sa Asia, Japan. Pangalawa ang Pilipinas. At siyempre ang Amerika ay nangunguna talaga yan sa ekonomiya. Talagang superpower yan. Amerika sa West. Okay, so ito yung mga makikita natin dito. Parang Paris nga. Ito yung mga makikita nyo yung mga lumang auto. Mga Ford yan eh. Mga Ford. Yung mga lumang kotse. Yang nandyan sa highway. Di ba? Parang Paris. Ganda ng syudad ng Manila noon. Okay. Balik tayo sa video. It didn't stop there. The Philippines was ahead of the game, launching the first airline in all of Asia and introducing Southeast Asia's very first LRT and MRT systems. Its progress was so remarkable that it even inspired neighboring countries. South Korea's president reportedly visited and modeled some of their highways and expressways after those in the Philippines. Grabe. This clearly shows how, at one point, the Philippines was a wealthy and influential leader in its region. But before we dive deeper into the possibility of the Philippines becoming a superpower, let's break down what superpower actually means. Okay, so balikan muna natin yung South Korea. Ang South Korea ngayon ay pangalawa na yan sa Japan eh. Mayaman na, pero noon pala sa panahon ni Marcos, ni FM, na papa ni PBBM, ang Pilipinas pala ang idol ng South Korea at ng Singapore. Grabe. Ngayon na sana tayo, kalibel na tayo ng Vietnam. Ang Vietnam noon ay ipis pa yan eh. Tayo noon, unggoy na. Ang China ay daga pa yan. Tayo unggoy na, malaki na tayo. Malapit na magiging gorilla. Ang Amerika yan yung gorilla. Tayo yung unggoy. Maliit lang. At yung Vietnam, ipis pa lang yan. Ngayon, ang Vietnam ay nagiging daga na. At ang Pilipinas na unggoy nagiging daga na rin. Kasing level na lang tayo ng Vietnam eh. Kaya, nasa na mamahala yan. Hindi yan kung ano meron ang Pilipinas. Kung sino talagang presidente na mayroong mission at vision, yung mayroong pananaw. Katulad ni Marcos. Mayroong pananaw kaya tayo siya ng magagandang mga gusali, mga highways. Ang nangyari noon sa Metro Manila, talagang pinaganda ni Marcos na halos papantay na sa Amerika. Grabe. Pero pagdating ng sumusunod na mga presidente, di ba anong nangyari? Hinahatak tayo pababa. Kaya kasi mga talangka mentality, ang kanilang mentality ay magpakabusog sa pera ng bayan. Nakaw ng nakaw lang, andin tayo ng sariling mga mansyon, deposito ng pera sa bangko, na mga nakaw, ganyan at hindi nila ginagastos. Pati na rin yung mga senador, nadamay na rin. Yung mga pork barrel, hindi ginagastos sa project. Nilalagay lang sa bulsa nila. Grabe. At walang nag-imbestiga kasi pareho lahat. Hindi katulad ngayon na medyo na sila ngayon. Stricto na sa mga pork barrel nila kung saan meron ng ombudsman na nag-imbestiga. Diba? Noon ay wala eh. Parang magkumpare lang lahat eh. Kaya walang kinakasuhan noon. Kaya pera ng Pilipinas napunta talaga sa bulsa ng mga politiko. Kaya ang Pilipinas naiiwan imbis na
Kasunod tayo sa Japan, nauna tayo sa South Korea. Ngayon, nasaan na yung South Korea? Nandoon na, malayo na. Ang Pilipinas, ito na ano na ng Vietnam. Vietnam ang pinakamababa na na rating na country noon. Ngayon, ay pare-pareho na tayo sa Vietnam. Grabe, no? Tapusin na natin tong video to. A superpower is a country with the ability to influence the world on a massive scale. These nations have a combination of military might, economic strength, technological advancement, and political influence that allows them to shape international affairs and often hold sway over other countries. In simpler terms, it's a country that stands tall in its military, economy, technology, and politics, giving it the power to influence what happens globally. Right now, the United States and China dominate as the leading superpowers, with their influence stretching across continents. But looking back at the Philippines' history, particularly during the era of Jose Rizal, it's clear that the country was already one of the wealthiest societies in Asia, thanks to its involvement in global trade. The Philippines was connected with the world, trading valuable materials and making strides in technological advancements. Even more interesting, in his writings, Manuel Quezon envisioned a future where the Philippines could become an imperialist force, with plans to annex regions like the East Indies or Malay Asia. Let's dive into the history and potential of the Philippines, a country that once led the charge in Southeast Asia alongside Malaysia, Indonesia, Singapore, Grabe. and Brunei. During Manuel Quezon's time, the Philippines kept pushing forward with its industrial revolution, especially by leveraging the vast American market as a U.S. Commonwealth. This economic relationship was so significant that it stirred unrest among American farmers, who eventually lobbied for Filipino independence, hoping to rid themselves of competition from the colony. After World War II, the Philippines didn't just stop there. It remained a military and economic powerhouse in Asia. In 1968, Ferdinand Marcos even attempted to invade Malaysia, inspired by Manuel Quezon's book, Someday Malaysia. According to the World Bank, the country's economy saw significant growth from 1964 to 1982. During that period, the GDP surged from $5 billion to $37 billion. Grabe. GDP per capita more than quadrupled, rising from Grabe. $175 to $741, marking the highest point in the nation's history. Despite global challenges like high interest rates, economic recessions, and spikes in oil prices, the Philippines maintained an impressive 5.8% annual growth rate in GDP per capita. Marcos's Green Grabe. Revolution also transformed the country, doubling rice production over 2 decades, turning the Philippines into a rice exporter for the first time in the 20th century. Grabe, no? Ang Pilipinas pala noon ang exporter ng bigas eh. Ngayon, anong nangyari sa Pilipinas? Bumibili na tayo sa Vietnam at saka China. Which is yung China, yung kanilang bigas artificial eh. Hindi totoong bigas. Sa Vietnam naman ay okay lang din yung kanilang bigas kasi katulad lang sa atin. Ngayon, ang tanong dyan, bakit hindi na tayo makapag-export ng bigas? Anong nangyari? Nasa presidente yan, nasa pagdadala yan ng programa. Department of Agrarian Reform, anong ginagawa? Di ba? Ang farming kasi, ang agriculture, ang pinaka-backbone of the country. Ang Japan, noong babangon pa lang sila dahil sa pagkalugmok ng giyera, ang inuna kaagad nila ay agriculture. Ganon din ang Amerika. Bago yumaman ng Amerika ay farming talaga. Lahat ng tao halos nag-farm. Sa Pilipinas, anong nangyari? Bumibili lang tayo ng bigas sa Vietnam eh. Tapos, mga tao palaging hindi makalimutan, hindi ka makamove on sa sinabi ni PBBM na magiging 20 kilos ang bigas. Hindi sila nakamove on. Meron namang 20 kilos na bigas, kaya nga lang NFA, yung masama na amoy. Yun ang sinabi ni PBBM, hindi yung bigas na... ang bumili kasi ng mga bigas na yan ay mga negosyante. At sa atin sa gobyerno naman, bumibili din tayo para ilagay sa NFA, sa National Food Authority na budiga. Ang nangyari sa budiga ng National Food Authority ay inaamag ang mga bigas.
nangangamoy, bumabaho dahil sa ang tagal-tagal ipamimigay. Kasi gusto ng mga opisyalis dyan na ibenta nila ng mataas para meron silang profit. Kaya nasasayang ang mga bigas sa NFA. Kung tingnan nyo, umiitim na, inaamag na, nagmolds na, nilulumot na, hindi na makakain. Sinasayang ng mga tauhan diyan sa NFA ang bigas na sana ibinibigay lang sa mga taong bayan. Kaya napasama ang pangalan ni PBBM dahil sa bigas na yun na 20 pesos per kilo eh. Hindi mangyari kasi ang pag-angkat niyan doon sa Vietnam, sa China ay hindi pwedeng 20 pesos lang. Kaya naimbenta talaga yan kahit sa NFA mura lang ay merong 30 kilos, 30 pesos per kilo, merong 25 sa NFA, merong 40, ganyan. Yan na yung binamano na yun. Wala nang profit ang gobyerno doon. Okay, pero hindi malayong darating tayo diyan sa 20 pesos per kilo ng bigas kasi yan yung bigas noon eh. Sa panahon ni Marcos ay ang kilo ng bigas ay nasa 10 piso lang. And then umabot sa panahon ni Cory na nasa 30 yata. At sa panahon ng sumunod na mga presidente nagiging 40. Ngayon nagiging pag-upo ni PBBM ay nagiging 50 na. Kaya yan, malalaman natin dyan kung talagang maganda ang ating ekonomiya ay siguradong bababa din ang presyo ng bigas niyan. Okay, so hanggang dito lang ako mga kababayan, mga katiyats. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. God bless us all.